Jesus, oh, I
Mayong buntag o kumusta na mga kaigsunan ko nga naa sa ilahang mga tagsa-tagsa nga mga panimalay o magduha na kasi mana nga wala na kita nagkahimamatay tungod niining atong sitwasyon karon o kahibalo ko nga ginapangandoy nato kini nga kita magkaroon og kanang gitawag na corporate worship. Sige lang, magpaabot lang ta sa tamang panahon. Anyway, we can worship God wherever we are because God's presence is not limited to a certain time or to a certain place. No, the most important is we have that heart of worship. Natay ka ng kasing-kasing na musimba gyud sa Ginoo. So let us not stop seeking God in these difficult times. Dili ta mo undang sa pagpangita sa presensya sa Ginoo. Maura ba ni mo'y pinaka-importanteng mga butang nga angayan natong buhaton ining mga panahon karon. No matter what situation you are in today, hold on to your faith. Unsa man karon nga mga nasinati nimo sa imong kahimtangan, sa imong kinabuhi karon, pabilin kita nga nagkupot diha sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Gani aduna ko'y pipila ka na nabasang mga komento nga gipadayag sa mga pipila ka mga tao nga naa sa Facebook nga ilang gipang-post. Gani ang uban ani mga Kristohanon. Gani, nagpungtana ko, anong niabot man sila sa punto ni ini. Uga ilang gipadayag ng mga sentimento nga, murag dili maayo nga pagka, mga pagbati, they even question our government. Ilang pangutana, ilang gi-question ang ato ang panggobyerno, ang lisod ni ini, kay niabot na sa punto nga, ila na yung question ng Ginoo, nganong niabot sila ni ini nga mga, niabotan ni ini nga sitwasyon. Maybe, tungod kay naanagin sila sa depressed kaayo nga sitwasyon. Now, kani nga sama ni nga pagbati, nasinati sad ni sa usa ka magsusulat di sa Salmo, sa kasalmis. Ani mo'y nagsulat ining Salmo 42 o Salmo 43. Natuguti ko, let me read this scripture para mabasa nato kini. Diri sa Psalm 42 verse 1 to 5 nga nagaingon din As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. Where can I go and meet with God? My tears have been my food day and night, while men say to me all day long, where is your God? Verse 4, these things I remember as I pour out my soul, how I used to go with the multitude, leading the procession of the house of God, with shouts of joy and thanksgiving among the festive throng. Verse 5, why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior, my God. Ang Ginoo panalangin sa iyang mga pulo. Now, ang author ng maong na salmo nga bago lang nato nabasa, naasa sa depressed nga sitwasyon. He had zero sense of God's presence and activity in his life. Naagad siya sa pinaka mubo nga sitwasyon nga dili na gani niya halos masinati ang presensya sa Ginoo. Dili niya makita ang paglihok sa Ginoo siyang kinabuhi. Now, as we make our way through Psalm 42 and Psalm 43, I think you will see that he was holding on for their life. Ato po makita migsul nga bisan panining mo karon nga mabasa nato ang Psalm 42-43, ato po makita nga siya in spite ato nga sitwasyon nagpabilin gyud siyang nagkupot gyud diha sa Ginoo, no, sa pagtuo. Now, ang message nako karon ining kabuntagon is entitled Holding On. Magpabilin gyud ta. Pabilin sa atong pagtuo, labaw na magpabilin tang masaligon sa Dios. Now, our text today is very much an expression of man's feelings or emotions. So, kung tan-awon nimo ning maong salmo, ma-feel nimo nga kani nga tao nga nagsulat ni nga salmo, naagyud siya sa iyang, naging emotional siya. However, it is also a man's expressed desire to live by faith. But in spite niya ng maong nga pagbati, naagyapon niya ang desire nga magpabilin siya, nga magpuyo sa pagtuo in a loving God and His Word. Nga mutuo siya sa Dios o musalig siya sa pulong sa Dios. He does not discount his feelings. No? Ato makita nga
wala gid niya iyang gitago ang iyahang pagbati. They are very real. Ato makita sama kanato karon. Nagtuo kong di tag magpakahilom, matag usa kanato dibati nini nga maong makabugaton, no? Si unsa na lay mugawas atong mga baba tungod kay ato na karon na sinati. But his focus is on holding on and finding his way back to hope, no? So ato makita nga in spite ni ato naka-focus gyapon siya sa pagkupot o pangita o pamaagi nga siya makalaom gyapon nga luyo ning tanan aduna gyud kasulbaran. Now, nining gayuna atong tun-an kaning maong scripture o atong makatunan kung unsay atong let's learn what to do when things get unbalanced. Unsa may atong buhaton kung inaani na karon nga maong sitwasyon na makita nato nga murag lisod na jud kaayo nato i-handle ang mao nga situation. Now, I will be sharing to you three important things. Let me read verse 1 and 2. Nagaingon diri, ingon siya, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? My tears had been my food day and night, while people say to me all day long, where is your God? These things I remember as I pour out my soul. How I used to go to the house of God under the protection of the Mighty One with shouts of joy and praise among the festive throng. Verse 5. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Now, in this first 5 verses of Psalm 42, the psalmist speaks to his depressed or discouraged state in terms of he feels spiritual dryness or thirst. Ato makita migsun nga kaning mga first 5 verses sa Psalm 42, iyahang gipadayag ang iyahang mga pagbati, ang iyang mga discouragement. O gani, una na ito mabasa din nga, iyang gibati ang iyang kaugas sa espiritu. No? Ato makita nga murag, nagalong gid siya nga, gusto siya nga mapailalom sa presensya sa Ginoo. Maupod na ang iyong kasagaran sa itong gipangbati karon nga, nangandoy gid unta nga makasimba karon sa dapit nga diin na use kita sa pagsimba tungod kay dihang dapita atong ma-feel ang presensya sa Ginoo. But I tell you, bisan asa ka man ug unsa man ka karon sa imong sitwasyon, nagalingkod ka man diha, kung ikaw ang sud mong kasing-kasing panganduyon man imong presensya sa Ginoo, mabati nimo na siya tungod kay bisan asa naa ang presensya sa Ginoo. He feels sadness. Bati niya ang kagul-anan. No? Ingon pa niya diri, fears had been my food day and night, meaning ang iyahang mga luha, no? Adlaw gabi mao na iyang makita, mao na iyang masinati siyang kinabuhi nga kanunay lang siyang magulanon, kanunay siya naghilak tungod kay diya niya ma-imagine kung paano niya handle ang maong situation. Migsuon ang Dios nakakita niya na. Dili buta ang Ginoo nga nakakita sa imong sitwasyon. He even feels like an object of ridicule. Murag gibati sad niya nga, so man uy, nga may Ginoo man ta ko, naamata ko Dios, pero nganong inani man, murag nahagit ko, asa na ba ang Dios? Nga nagtuo man kog Dios nga mutubag, mutagbo sa ako mga pagkinahanglan. Pero karon niini nga mga panahon, naa pa ba, presente pa ba ang Ginoo mutabang nini? So tiyan kamigson ang pulong sa Dios nagaingon, He never leaves us nor forsake us. No? Then he even feels the loss of joy. Murag gibati niya nga murag tungod siguro kay dili na ta kagawas or makaadtog simbahan o makaattend og fellowship, murag mabati na to, murag layo na pud ang presensya sa Ginoo, wala na pud ang kalipay. No? Gani ingon siya dinhi, I used to go leading the procession to the house of God with shouts of joy and thanksgiving among the festive throng. Tungod kay nangandoy siya niini. No, mura ug tungod niini wala na niya mabati niya nga murag wa si kalipay. But I tell you, maigsuon ang kalipay nato naragid sa presensya sa Ginoo. Kung mosimba lang ta sa Ginoo, hain makakaroon na himutang simbahang Ginoo, then you feel the presence of God. Now the first point nga ako i-share nga na kaninyo
Unsay atong buhaton, no? Unsay ato ang buhaton kung makita nato nga murag ang sitwasyon dili na nato ni mabalanse pag-ayo. Una is hold on even we don't feel God in the present. Faith that does not always feel good. No? So ingon pa dinhi, unang punto is pabili lang kita bisan to dili nato mabati ang Ginoo karon, kay ang atong pagtuo dili man kanunay ang atong pagtuo murag dili man kanunay nga maayo ang atong bation. Nagi mga panahon nga murag mahagit gyud ang atong pagtuo sa Ginoo. Pero pabili lang kita sa Ginoo tungod kay usahay maabot ang panahon nga murag magduha-duha ta, pero ang Ginoo biya wala nagpalayo gikan kanato. Kauban nato ang Ginoo. Now the man in our text, or the psalmist, has experienced a change in his circumstances. Kaning mao nga salmista nga nagsulat niini, iyang nasinati nga murag adunay pag-usab sa mga sirkumstansya. And this change of circumstances has affected his emotion. Tungod lagi kay di na siya kagawas, di na siya makighalubilo, di na siya kabisit sa simbahan, o di na siya captain of fellowship. Murag na ay bagong circumstances siyang kinabuhi. Murag ingon siya nga, uy, unsa naman murag di naman ko, murag layo naman ako ang Ginoo. Now he misses his old God and his old life circumstances. Murag iyan na miss na niya, no? Ang mga circumstansya nga ang iyang kaniadto nga pagbati, lahi na iyang pagbati karon. Tungod siguro dala na ang mga kalisdanan. Now he used to feel close to God kung kinaanad siya ng kinaayahan nga aktibo sa pagsimba sa Ginoo, kaniadto nga kanunay tato sa simbahan. He used to be happy. Naanad siya na naikalipay. He used to be proud of who he was and respected by others. Tungod kay nakita nga siya sa kakristohanon. He used to be spiritual leader in his faith community. Siguro siya kay nakita nga sa kakristohanon matinud-anon. Nya karon nara sa balay, murag pabati niya murag naa ka sa kahon ba nga. Wa ka kagawas o naa ka sa langaw. But now he is a broken and defeated man, awas in his depression. Now, ako nakita din adunay mga keywords kung basahon nimo ang Salmo 42 o Salmo 43 na ay keywords din nga nagbalik-balik kung basahon nimo ning mga passage, no? Na word din nga I, me, and my. Na take note, word nga I, me, and my. Basa nimo na. It indicates of his self-centeredness as the cause of depression. Ang problema diyan kay kanunay lang siya nagasinter sa kagalingon. Kanunay lang ginatan-aw niya iyang sarili kung naunsa na iyang kinabuhi, no? Ato makita. Now, ato hinumduman biya nga kung maabot man nato nga sa ato makinabuhi nga depressed ta, naging self-centered kita. Hinumdumi biya dili ba ka nag-inusara. Daghan ka nato karon nakasinati sama nini. Gani masubra pa ang uban, nakasinati nini nga makabugaton tungod aning mao nga sitwasyon karon. Na ayaw batiang ikaw lang niini. Kitang tanan, pamaagi sa kani sa Ginoo, aron damor kita moduol pag-ayos sa Ginoo. Now when we get depressed, we tend to be self-centered, di ba? Mao man na mahitabo gud, ma-depress ka, self-centered ka, kanaw na ya, ikaw lang yun kanunay tagdon taga ng pagtagad. Now if you were to take your Bibles and circle the words I and me and my, you would find that the psalmist says those words 40 times. No, in 16 verses, 42 times. Meaning, klaro di kay nga naging self-centered siya. In other words, he says, I, me, and my, an average of 2.6 times in every verse. So, depressed people are notoriously self-absorbed people. Kaning mga tao, mga na-depress, kaning mga pagbati, nga nainaani, murag, kanunay nila nga, murag ilang kagalingon na lang yun ang ginaisip. They become zero in on themselves. Tanaw nila nga wala na gud sila. Murag hopeless na gud sila. Walang-wala na gud sila. Wala na sila nahimo and the circumstances of their lives. And not in a good way. However, he holds on and he talks to himself in verse 5. Ang kanindot ani kay iyang gipahuwa iyang pagbati nga inaani na siya, pero
Sa verse 5, iyang gipadayag nga ingon iyang na niya kong galingon, why are you downcast, O my soul? So meaning, naanay self-evaluation, naanay self-assessment. Mo ni kanindot ani, no? Ginatan-aw na niya iyang sarili ug iyang gitan-aw unsa na iyang sitwasyon. Why are you disturbed within me? Ingon niya, put your hope, then last phrase, naging siya, put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Ang kanindot ani kay, in spite sa iyang pagbati, nga dili maayo, iya gyapong recognize nga ang paglaom na aragyod sa Ginoo. Amin ba? No? Migsuon, na aragyod sa Ginoo ang tanan. If no one remembers you in times of depression, take note, and discouragement, there is only one who can help you. Naalagyo isa nga makatabang ani. It's you. Ikaw ra gyud. Why lain ani? Don't trust anyone nga moingon ka nga anong nislay wa man naga-encourage nako, wa man nagpangumusta nako. Migsuon, ulay laing makatabang nato, kita lang ug ang Ginoo. Pero magsugod ni sa tong kagalingon. Ano man? This is what Psalmist David did, no? Mo ni gihimo ni David, kung naamoy Biblia da tan-awan ninyo sa Salmo 3 versikulo 1 nga nag-ingon siya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. You see? Tungod kay wa na may mudasig niya, siya lalabi nagdasig-dasig sa iyang kagalingon. So mo ni mga igsuon nga sa panahon nga naa ka nining mga pagbati, ayaw na huwatang ubang tao nga mo'y mudasig nimo kay uban nila nagkinahanglan po pagdasig. Ikaw na ang mudasig sa imong kagalingon, hagita ang Ginoo ug hagita ang imong espiritu ug imong kalag nga mosimba sa Ginoo aron usab makadasig pud ka sa uban. Amen ba? Praise the Lord. Okay? Now, the second thing we learn on what to do when things get unbalanced. Mababasa na to sa verse 6, tagaingon. My soul is downcast within me. Therefore, I will remember you from the land of the Jordan and the heights of Hermon. Now, atong mabasa ning mga verse 6, aning verse 6. Now, even though the man in our text, no, kaninga salmista, feels abandoned by God in the presence, nga murgibati nga kalimtan na sa Ginoo, he remembers times in the past when he felt the presence of God. Iya lang gihinumduman ang iyang gihimo niadtong panahon ang gibati niya murag mikalimtan siya sa Ginoo. Iya ang gihinumduman tong nangaging mga panahon kung unsay gihimo sa Ginoo siyang kinabuhi. So the second thing is hold on to your memories of God's presence in the past. Hupti ang imuhang mga kaagi kaniadto kung kinsa ang Ginoo nga naglihok sa imong kinabuhi sa nangaging mga panahon. No? Feeling bad in the present does not prevent us from remembering God's faithfulness in the past. Kani atong gibati karong di maayo, dili ni makapugong ka nato sa paghinumdum sa mga pagkamatinud-ano sa Ginoo sa nangaging panahon. He remembers how he sensed God directing his life day by day. And he remembers how he sensed the peace of God as he directed off to sleep at night. So ato makita migson, mao ra niya sekreto. Iya lang yung hinumduman nga kung ang Ginoo naglihok man kaniadto, wa inungdan nga dili man mulihok ang Ginoo karon. Tungod kay nagtuo siya nga the God that he is serving is a God of yesterday, today, and forever. So mo na maigsuon nga hinumduman nato nga ang Ginoo gyud presente siya sa kanunay. No? So kung unsa man karon ang imong nagian, hinumdumi tong nangagi nga mas sobra pa ang imong naagian nga kalisod apan gitabangan ka sa Ginoo. Now Psalm 42 verse 8 again siya. By day the Lord directs His love, and night His song is within me. Now, he may not feel good about his faith, he may have not sensed God's presence and activity in his life, but he remembers the things that God has done in the past. Iyang gihinumduman ang mga nangaging mga panahon. Siguro kaniadto naagid siya sa kapigado, nasa sa kawadon, pero gitagbo ang iyang pagkinahanglan. Kaniadto siguro naagid sa mabugat nga kalisdanan, o siguro naa siya sa bugat nga balatian. Nagtuo siya nga di na gid siya maayo apan giayo sa Ginoo. Kung inana mi mga pagbati karon, hinumdumi kung kinsang Ginoo nga nag-provide,
nagtagbo, nag-ayo o nagsulbad sa mga problema sa nangaging mga panahon. Amen ba? Nagani in Psalm 42 verse 11 nagaingon, "Why are you downcast, O my soul? Why are you disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God." The fact that we may not feel God in the present does not prevent the fact that we have felt God's presence in the past. Ang kamaturan mo ni, kung wa man nato nagibati karon, siguro kay pagbati lang nato na, ang panbili na makapapugong ka nato sa paghinumdom sa presensya sa Ginoo nga iyang gihimo kaniadtong mga panahon sa atong kinabuhi. And the given fact that we have experienced God's presence in the past give us hope that we may once again feel His presence in the future. So ato pong hinumduman nga makahatag ni paglaom nato karon nga bisan tuod nga gibati nato kung murag layo tas Ginoo, murag napasagdan tas Ginoo, apan kung ato lang hinumduman nga ang Ginoo baya maayo sukad pa kaniadto hantud karon. Now, ikatulo mo ni ang last nga punto nako nga unsay ato makatunan, no? Unsay atong buhaton kung ang mga butang nga dili na gyud na ma-handle nato ang mga sitwasyon. Atong basahon ang Psalm 43 verse 1 to 4, ingon siya, Vindicate me, O God, you are my stronghold. Send forth your light and your truth, let them guide me. Then I will go to the altar of God, to God my joy and my delight. I will praise you with the heart, O God, my God. Now, the psalmist prayed, nag-ampo siya. No? You see, in spite sa maong pagbati, nakakatun yapon siya gampo. Nagsuon, basig uban ka nato karon, inana na mapagbati, wala kay ganang mampo tungod kay bugat na kayo ang imong gituba. Mura kang gitakloban na sa kaldirong way sulod, no? Pero ampo gyapon ta. Ingon siya, the psalmist prayed even though he did not feel like praying. Bisan tud wa siya gana mo ampo gyapon siya, and had no sense that God would hear him or act in his behalf. Bisan murag gibati niyang murag ang Ginoo na minaw, bisan tuod nga murag nakita niya murag di gid mulihok Ginoo, pero ni ampo gyapon siya. You see, nakita nato migsuon nga sa panahon nga sama ni ini, dili nato kaligtaan o dili nato bayaan ang atong mga pagampo. Kay maurag yun ni mo makapalig-on ka nato, luyo ning mao nga kalisdanan nga atong giatubang. So ikatulong nga punto is this: hold on to the hope of sensing God's presence in the future by praying. Hold on to the hope of sensing God's presence in the future by praying. So, padayon kita sa pagkupot nga naatay paglaom nga mabati nato ang presensya sa Ginoo sa samtang magtan-aw ta sa mabuting panahon, diha pinaagis mga pagampo. Sometimes we may be so exhausted that prayer just feels like one more thing to do. Usahay na yung mga panahon mo, bati tang, murgi kapoy na tang, ang pag-aampo, mo na lang yun atong buhaton. Or, mo na lang yun last, yun nato himuon. Kaya siguro, wala na tayo energy mo himo anini. So, when you find it hard to pray, don't be afraid. Kung bibati man nimo nga murag, lisod na kayo, maampo ka, ayaw kadlok. You are standing at the very point of who God longs to connect with the real you. Hinumdumay, kung naanaganin ka sa panahon, ginani mo pagbati, naa ka sa posisyon o nagabarog ka nga diin naa ka sa pinakapunto nga ang Ginoo nangandoy pud nga mo connect nimo nga siya makig-uban kanimo. Take time to rest. Pahuway lang anay. Kinahanglan ka relax, pero ayaw undang sa pagampo. Kung gibati na nimong kakapoy, tulog. Kung gibati nimong ka way gana, relax. Kay mao pud ang gihimo ni Elijah sa dihang nangalagat sa Ginoo, namuhat sa Ginoo, nakita niya milagros ginapan sa dihang niabot ang panahon nga naay hagit siya kinabuhi, midagan siya, mitago siya sa langob, gikapoy siya. Gani murag nagpalayo na gyud siya. Pero ibisitahan gyud sa Ginoo, gingnan sa Ginoo, pahuway lang. Sige, katulog lang, pahuway. Apan ang Ginoo nakig-uban gyud kaniya. So niana mga sitwasyon igsoon dili kita muundang sa pagampo. Sometimes our mind feels confused. Usay mo bati ta mo nalibog na ta unsa atong buhaton, and we would not even know what to say if we tried to pray. Di na gayta kabalo unsa atong ampuan kay wala gina kay naglibog na ta unsa atong buhaton. The Holy Spirit helps us to pray. Remember that.
Ang Holy Spirit mutabang na ampo. Gani in Romans 8:26 na ingon din in the same way, the Spirit helps us in our weaknesses. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. You see, ang Holy Spirit mutabang pa dahil kanato sa panahon maluya na tag-ampo, naa siya mutabang nato. And sometimes, truthfully, you may feel angry and question God because of some grief or pain or hardship, and we just don't want to pray to Him. Now, whatever the reason, sometimes we don't feel like praying. So what do we do with those moments? Unsa atong buhaton ani karon? Is there an option other than living with the guilt or not being spiritual enough in prayer? Yes, there is. If you don't feel like praying, ang buhaton nato, na ako i-suggest duha ka butang. Una, be real with God. Honest lang ka sa Ginoo, be real. When you don't feel like the normal prayers, that may be the very time, just let your emotion flood out in God's presence. Ipahungaw yung pagbati. Isulti sa Ginoo. Frustrated ka, o nasuko ka, o naakas kahadlok, o kalibog, unsa ba? No? Isulti lang sa Ginoo. Just be honest kung unsay may pagbati nimo. Sama ba og anak nga kung naa siya gusto ipahungaw, isulti niya siyang ginikanan. Diretso-diretso, wa nay pangutana. Aron mahibalo ang Ginoo. Ikaduha, if it is quick, it's still prayer. Kung dali man lang nga ampo, pag-ampo magyapon na. Ay kabala ka, pag-ampo gyapon na. Mayon ka, I'm tired, I am stressed, please help me Lord, and good night. Those are very real prayers. No? Those are very real prayers. What is important is that you direct them to God. Ang importante, diretso ka sa Ginoo. So you may not feel like kneeling down or raising your arms or having a happy conversation with God, but you can still pray. Makaampo gyapon ka. Gani, ingon pa din na nako sa last part, no? Ingon na siya diri, the power of prayer is not in the one praying. Hinumduman na. Ang gahom sa pag-ampo, wala diha sa nag-ampo, but in the one who hears our prayer. So meaning, taas umubo man na diha, wala na nagabasi nga ikaw may gahom yung pag-ampo. Kundili, ang imong giampuan mo'y gamhanan mo tagbo o mutabang kanimo sa kalisdanan. Now, as a child of God, we all want God to answer our prayers. Bilang mga anak sa Ginoo, mo ginato pangandoy nga untang Ginoo mutubag nato. We want that this virus will stop so that we can go back to live a normal life. We believe in the power of prayer. But when it comes down to our own individual lives and our own problems, we often don't have the faith to believe that God will answer. Now, the times you are living in are difficult. We are often trapped by our unbelief and doubt. Kung panahon na gani nga naata magpuyo sa kalisod, murag matrap gyud ta ani ba nga murag wa nang pagtuo, magduha-duhan ta sa Ginoo. No? So, we are the ones who limit God because of our lack of trust and our fear of stepping out in faith. The truth is that the things we do for God should be outside of our ability and should be trusting in His supernatural ability. So, when we back away from dependence and trust in God, we are not living by faith. Hinumduman nato na. So, diha mo palayo ganita, nya mga munta mo sa di niya mapalayo tas pagsali sa Ginoo, wala na ta nagpuyo sa pagtuo. He wants us to trust and obey His word. Whatever situation we are in. He wants us to be strong and courageous and not to lose hope. Gusto sa Ginoo nga maging magbalig-on kita, nga makusganon kita o dili kita mawad-an o paglaom. This is the kind of trust and dependence He is looking for our life. We need not be shaken. Dili kita kinahanglan mahadlok. He can break through every obstacle. Kaya na bubaon sa Ginoo ang mga yatubang nato nga mga obstacles sa atong kinabuhi. He is the God of the impossible. Holding on to your faith. Ang Ginoo magapanalangin kanato. Magaampo ako. Ginoo, nagapasalamat ako nga ikaw ang Dios sa gihapon nagapadayon sa paglig-on kanamo ito pinaagi sa imong mga pulong. Lord, ikaw may nakakita sa matag pamilya sa ilang mga panimalay karon. Nakita nimo Lord unsa ang ilahang kahimtangan financially, materially, Lord, even Lord emotionally.
Nagaampo ako Ginoo nga imo silang bisitahan pinagis imong balang espiritu. Ihatod didto ngadto kanila Lord ang comfort, ang peace, ang joy. Kung namay nagbalatian kanila Ginoo, ayuha sila Ginoo. Lord, salamat nga imong pulong sa gihapon. Love us nga naga-strengthen kanamo, naga-encourage kanamo. Na Lord, dili kami mobiya gikan kanimo tungod kay ikaw na lang jud Lord ang among gilauman nga makatabang kanamo ni mao nga sitwasyon. Bisan pa karon Lord ang nagakahitabo karon Ginoo, ikaw ang may control niini. Amo na lang gyud ning i-entrust kanimo tungod kay ikaw ang Dios ang mao'y gamhanan sa natanan. Kaning tanan Lord, mao ni among mapag-ampo kamong gitugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise?